So yung bangkang ginawa nyo kanina, it symbolizes you, your group, 'di ba? So hindi lang yung basta bangka. And then may nagsabi kanina na yung mga yung alon daw, negative things. Actually, aside from negative things, ano kasi yun obstacle somehow is a form of a challenge naman sa atin ni Lord. Hindi talagang kami marunong gumawa ng bangka. Tinuruan kami ni AJ. So dito kasi na-realize namin na nandito tayo sa real estate. Parang yung copy-paste. Tapos kumopya ka, tapos pag igihan mo siya, paano siya maging unique sa kinopyahan mo. So may nagsabi sa akin na bababasa yung bangka ko pag walang harang. So si Sir Arnel yun. So nakinig ako sa payo. So ganun din sa real life. Kailangan marunong tayo makinig para kasi minsan ang pakikinig ay matututo tayo. Aayon ka lang sa alon. Ganun din sa buhay natin. Bakit hindi siya nalubog kagad kahit malalakas yung alon? Napakahalaga ng preparation sa paggagawa ng bangka. Katulad din dito sa atin. Kailangan hindi tayo tira ng tira agad. Tinagustuhan niyo po ba yung activity? Yes. May mga lumubog na bangka. Katulad ng sa home, lumubog din po yung sa amin. Pero hindi ako pumayag na lulubog lang siya. Kaya nung muli ko siyang tinanggalan ng tubig, pinagpagan ng tubig, so nakipagsabayan na siya doon sa mga bangkang nagpatuloy maglayag. Gusto ko maging inspirasyon nyo po yung mga taong nakapagpalayag ng bangka. Kasi kita ko na nag-effort talaga sila. Pinag-isipan po nilang mabuti kung paano mag-i-stay, paano hindi mababasa yung bangka nila, at paano hindi masusunog. Doon man po sa mga lumubog po ang bangka, nakita ko talaga na kung ano lang po yung alam nila, yun lang po yung ginawa nila. Hindi sila tumingin doon sa mga katabi, hindi sila tumingin po doon sa mga kasamahan na gumagawa rin ng bangka na pwede nilang kopyahin. So, kung yan po ay ginagawa nyo po sa ngayon sa real estate, baka time na pwede naman tayong lumapit sa kanila, magpatulong. Ano ba yung technique na ginagawa nyo? Bakit nahihit nyo yung ganitong benta? Bakit patuloy lumalago yung grupo nila? Gusto ko lang po ipahatid po sa inyo ay baka kulang po yung strategy na ginagawa nyo. Baka may mga bagay po na ginagawa nyo pero hindi siya angkop doon sa negosyong ginagalawan nyo. Kaya kailangan po aralin po natin yung negosyo natin. Dahil sa tingin ko po mas magaling pa po kayo sa akin. Sino ang nakabenta agad pagdating po ng pagpasok po sa real estate? 1 month lang, 1 week lang. Sino? Marami. Ibig sabihin po mas magaling po kayo sa akin. Kasi 8 months po ako bago nakabenta. So anong ginawa ko para po ako makapagbenta ng marami? Nag-attend po ako ng mga training seminar. Nag-attend po ako sa mga manning area, sa mga open house. Kasi dun po sa mga actual na activities po na yon, dun ako natuto. Every time po na nakakausap nyo yung mga taong bumibenta, nagkakaroon kayo ng idea. So yun po pwede nyo gawin para po mas lumaki po yung grupo nyo, hindi lang home. Siyempre, ang target lang talaga din natin dito ay lumaki din po yung grupo nyo. At the same time, si Home by Imo Realty. So, maraming salamat sa patuloy na pagbibigay po ng suporta sa grupo natin. Imagine po, mag-1 year pa lang tayo, ganito na po kadami yung ating tinitingnan na magiging business manager or magiging division manager. So, tingnan natin po for the next 2 years kung asa na po si Home by Imo Realty. So makakaasa po ba ako na next anniversary po natin by July 1, mag-a-attend po at makikipag-participate po ang bawat isa. Yes. Saan na yung final? So, yun lamang po at magandang gabi po sa akin.